Magandang araw sa lahat ng mga taga-subaybay sa atin sa palatuntunan ito, lalo na sa ating mga kapatid na OFW sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, lalo na sa ating mga kapatid sa ibang pananampalataya na palaging nagsubaybay sa programang ito, at sa mga kapatid natin na kasapi sa Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo. Ulitin ko, hindi po tayo kalaban. Ngunit kailangan talaga na sagutin ang mga tuligsa na ginawa ng mga ministro ni Felix Manalo noon pa man. Sapagkat meron tayong kasabihan na ang mali at kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magiging parang totoo, lalo na sa mga taong kulang ang kaalaman. Sa ngalan ng ating Arsobispo, Archbishop Martin Humuad, sa ngalan sa kaparian ng lokal na simbahan sa Archdiocese of Osamis, ito inyong lingkod, kapatid na Wendell Talibong, sa Catholic Faith Defenders Society of St. Vincent de Paul, magiging kasama niyo upang ating sagutin ang matagal ng tuligsa sa mga ministro ni Felix Manalo tungkol sa paksa na ayon kay Michael Sandoval ay ang... Tatalakayin po natin ngayon sa programang ito ang ukol sa maling doktrina na itinataguyod po ng kinagistang relihiyon ng nakararami po sa atin, ang Iglesia Katolika. Ito po ay ukol sa tinatawag na selebasya o hindi pag-aasawa ng mga pare o tagapagturo sa simbahang Katoliko. Kakataong ito mga kapatid, sagutin natin ang programa nila ni Rene Panoncelio at Michael Sandoval na tinalakay nila at sinagot ang programa din nila ni Father Abby Arganyosa, ang ating spiritual advisor sa Catholic Faith Defenders, at ang ating legal counsel na si Attorney Marwel Yasos, Order of Preachers. Kung sa paksang silibasya o silibasi ang hindi pag-aasawa ng mga pare. Sa ngayon, pakinggan muna natin mga kapatid ang programa nila ni Rene Panoncelio at Michael Sandoval. Ito po. Sa programa po ng mga Defensor Katoliko sa telebisyon, hindi raw po sila pinagbabawalang mag-asawa. Ito po ang sagot doon sa tanong may kinalaman sa paksang ito. Panoorin po natin. Ayan, narinig po natin ang katanungan, Father, bakit naman kayong mga pari at magina, ang mga reliyoso, ay hindi nag-aasawa? Kayo ba'y pinagbabawalan na mag-asawa, Father? Aba, hindi po tayo pinagbabawalan, Atty. Mars, sapagkat malaya po tayo mag-asawa at gayon din ang lahat ng Katoliko. Sa katunayan po yan, ang nanay at tatay ko ay parehong Katoliko at sila po ay mag-asawa at ikinasal. No, hindi lamang sa gobyerno ng Pilipinas, kung hindi maging sa Santa Iglesia. At gayon din ang aking mga lolo at lola. Pero bakit po kayo bilang pari ay hindi nag-asawa? Meron po bang nagbawal sa inyo na sinabihan kayo na hindi ka pwede mag-asawa? Meron po bang gano'n? Wala po naman. Sapagkat napakalinaw naman na yung lahat ng gustong mag-asawa para sa Santa Iglesia, yan ay tawag ng Panginoon, isang bukasyon na nagmumula sa ating Panginoon. At dahil dito, yan ay dapat igalang. Sana po tugma sa program nila, kapatid na Michael, na know the truth ang sinasabi po nila. Ang sabi po kasi ng pare, Aba, hindi po tayo pinagbabawalan, Atty. Mars, sapagkat malaya po tayo mag-asawa, malaya po tayo mag-asawa, malaya po tayo mag-asawa. Ang sabi nila ay maling doktrina umano ang itinaguyod sa kinagisnan na relihiyon. Ukol sa maling doktrina na itinataguyod po ng kinagistang relihiyon ng nakararami po sa atin, ang Iglesia Katolika. Ito po ay ukol sa tinatawag na selebasya o hindi pag-aasawa ng mga pare o tagapagturo sa simbahang Katoliko. Mga kapatid, kung pansinin niyo, mula pa na naitatag ni Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo noong 1914, ang nakaloob sa kanilang pandoktrina ay ang pagtuligsa
sa Santa Iglesia Katolika. Sa mga kasapi nito, sa mga pinuno ng Iglesia Katolika, sa mga doktrina ng Iglesia Katolika, pero yun napakinggan galing mismo sa mga ministro ni Felix Manalo na tinuligsa nila ang nagtatag ng Iglesia Katolika. Bakit kaya hindi nila tutuligsain ang nagtatag sa Iglesia Katolika? Sapagkat kapag tatalakayin nila ang nagtatag ng Iglesia Katolika, abay, mapilitan sila sa paggamit mismo ng mga history, yung mga referensya. At ang lahat na history kahit sa kanilang Pasugo magazine ay nakasulat. Even secular histories show a direct time link between the Catholic Church and Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Ngayon, tinalakay at sinagot nila ni Rene Panoncilio at Michael Sandoval ang programa nila ni Father Aby Argenisa tungkol sa silibasya, ang hindi pag-aasawa ng mga pare at mga madre. Dahil sa naturang programa, sinabi ni Father Aby Argenisa, kayo ba'y pinagbabawalan na mag-asawa, Father? Aba, hindi po tayo pinagbabawalan, Atty. Mars, sapagkat malaya po tayo mag-asawa at gayon din ang lahat ng Katoliko. Sa katunayan po yan, ang nanay at tatay ko ay parehong Katoliko at sila po ay mag-asawa at ikinasal. No hindi lamang sa gobyerno ng Pilipinas, kung hindi maging sa Santa Iglesia. At gayon din ang aking mga lolo at lola. Pero bakit po kayo bilang pari ay hindi nag-asawa? Meron po bang nagbawal sa inyo na sinabihan kayo na hindi ka pwede mag-asawa? Meron po bang gano'n? Wala po naman. Sapagkat napakalinaw naman na yung lahat ng gustong mag-asawa para sa Santa Iglesia, yan ay tawag ng Panginoon, isang bukasyon na nagmumula sa ating Panginoon. At dahil dito, yan ay dapat igalang. malinaw ang kanyang sinabi na ang silibasya ay isang bukasyon na nanggaling sa Panginoon. Pagkat napakalinaw naman na yung lahat ng gustong mag-asawa para sa Santa Iglesia, yan ay tawag ng Panginoon, isang bukasyon na nagmumula sa ating Panginoon. At dahil dito, yan ay dapat igalang. At sabi ni Father Aby, hindi bawal ang pag-aasawa at katunayan yan, Kayo ba'y pinagbabawalan na mag-asawa, Father? Aba, hindi po tayo pinagbabawalan, Atty. Mars, sapagkat malaya po tayo mag-asawa at gayon din ang lahat ng Katoliko. Sa katunayan po yan, ang nanay at tatay ko ay parehong Katoliko at sila po ay mag-asawa at ikinasal. No hindi lamang sa gobyerno ng Pilipinas, kung hindi maging sa Santa Iglesia. At gayon din ang aking mga lolo at lola. isa sa ating mga sakramento, sa 7 sakramento, ay ang sakramento ng matrimonyo. Ngunit, sa pilitang sinasabi ng mga ministro dahil binasa nila ang Aklat Katoliko na talagang ipinagbabawal sa simbahang Katoliko ang pag-aasawa. Ayon kay Rene Panoncilio, Sana po tugma sa program nila, kapatid na Michael, na know the truth ang sinasabi po nila. mga kapatid, ang masasabi ko naman, sana tukma din sa programa nilang Ang Tamang Daan at ito'y programang hindi magliligaw sa tamang daan ang ginawa ng mga ministro ni Felix Manalo. Mula sa bibig mismo ni Michael Sandoval, abay, tinatawag niya si Father Aby na Father Aby. Ang iminamatwid po ni na Attorney Mars at ni Father Aby. Di po ba bawal sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo ang pagtawag na Father Aby doon sa mga aklat na opisyal ng simbahang Katoliko? na ama o father sa isang pari? Kasama natin yung ibang mga ministro na ipinagbabawal ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo na sino mang tao sa lupa ay bawal na tawaging ama. Pero napakinggan natin si Michael Sandoval. Father Aby, totoo po bang hindi aral o hindi doktrina sa Iglesia Katolika ang pagbabawal sa mga pare na mag-asawa? At Kung matandaan natin mga kapatid sa naganap na isang maginoong debate nila ni Father Darwin Gitgano
Si Barba mismo sabi niya, itatawag ko sa iyo ay Reverend. Tawag ko din po, Reverend. Reverend Darwin. Ngunit nang nagiging mainit na ang talakayan, abay, nagiging tika muna, Padre. Hi, sir. Oo, ninyo. Ay, isa, Padre. Reverend. Sa tayo. Tawag na din, Adam. Okay. Iwanan rin natin yan. Sabi ni Rene Panoncelio na Jack, na ito'y pangangatwiran lang, kapatid na Michael. na hindi raw ipinagbabawal ang pag-aasawa sa mga pari. At nang binanggit ni Father Abi Arganiosa ang tunay nating pananampalataya na ang hindi pag-aasawa, ito'y pagsunod kay Kristo. Yan po inihahambing sa pagmamahal ni Kristo, hindi sa kung kaninong babae, kung hindi sa Santa Iglesia. Kaya si Kristo ay may asawa at ang kanyang pinakasalan, ang pinag-alaya niya ng kanyang buhay, ng kanyang katawan at dugo, ay ang Santa Iglesia. At ang mga pari natin ay ganyan din ang ginagawa. Sapagkat kapag ikaw ay sumunod sa yapak ni Kristo, kailangan ialay mo rin ang iyong sarili. Hindi po lamang sa isang babae, kung hindi para sa ikatataguyod ng Santa Iglesia na siyang katawan ni Kristo. Sa makatwid lumalabas po dito, mga kapatid naming Kristiyano, ay si Kristo ang modelo o huwaran ng hindi pag-aasawa ng mga pari, sapagkat si Kristo ay punong pari na wala ring asawa maliban sa ating simbahan. Ang sabi naman ni Rene Panoncelio, Nakalulungkot naman, kapatid na Michael, dahil sa isinasangkalan pa po nila ang Panginoong Jesucristo para lamang pangatwiranan ang kanilang maling doktrina. at sabi pa ni Rene Panoncelio, isang ministro ng Iglesyang itinatag ni Felix Manalo, Kung isa-summarize po natin ang mga sinabi nila, may dalawang bagay po sanang nais naming matandaan nyo, mga giliw naming taga-subaybay. Siguro po ay isa-isahin po natin. Ano po yung una? Lalo na sa mga kaanib sa Iglesia Katolika, Opo. matandaan sana nila ito. Una, hindi raw po bawal sa mga pare ang mag-asawa. Ang sabi po ng pare, Aba, hindi po tayo pinagbabawalan, Atty. Mars, sapagkat malaya po tayong mag-asawa at malaya po tayong mag-asawa at ikalawa, hindi raw sila nag-aasawa dahil si Kristo ang modelo o tinutularan nila. Ang sabi ng kasamang attorney, Si Attorney Mars. Yes. Ang sabi po ni Attorney Mars, Si Kristo ang modelo o huwaran ng hindi pag-aasawa ng mga pari, sapagkat si Kristo ay punong pari na wala ring asawa maliban sa ating simbahan. okay, tatalakayin natin punto por punto ang naturang tuligsa ng mga ministro ni Manalo. At sabi naman ni Mr. Michael Sandoval na isa ring ministro, totoo po bang hindi aral o hindi doktrina sa Iglesia Katolika ang pagbabawal sa mga pare na mag-asawa? At totoo po ba ang sinasabi ng pare na malaya sila ng mga pare na mag-asawa at wala raw pong nagbabawal sa kanila? ang sabi naman ni Rene Panoncelio, napakalaking kasinungalingan naman nun, kapatid na Michael. dahil ang aklat mismo ng Simbahang Katoliko ang nagsasabing bawal ang pag-aasawa sa mga pare. Ito ang aklat na palaging ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo, ang pananampalataya ng ating mga ninuno, at ipinakita pa nila dito si Ang Cardinal, James Cardinal Gibbons. Siguro po, pinakamaganda, ipakita natin yung mismong larawan ng kardinal doon sa first page nung nasabing aklat. Etong kanyang larawan, tinagalog po ito ni Rufino Alejandro. ito'y palagi nilang ginagamit. Kung matatandaan natin, ginagamit din ito ni Fernandez, ang pahina 30, na nauna nang tinalakay natin at sinagot ang kanilang tuligsa. Anong kanyang pagtatapat sa uri ng mga kaanib sa Iglesia Katolika? Mabuti, basahin natin ang nabanggit yung aklat, ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Ganito pong ating mababasa sa pahina 30. Nalulungkot akong ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan ng nangagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan ng marami sa kanila.
ang di nabubuhay ayon sa mga ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na eskandalo. Dapat na ang mga eskandalo'y dumating, ngunit sa aban niya na magiging daan ng mga ito. Tinatanggap ko rin naman na ang kasalanan ng mga Katoliko ay lalong karimari-marim sa mata ng Diyos kaysa kasalanan ng nahihiwalay nilang mga kapatid sapagkat lalong maraming grasya ang sinasayang nila. Hindi po kami ang nagsabi nito, mga kababayan. Pero kung susuriin nating mabuti ang nakasulat, abay, malinaw. Sila'y nagiging makasalanan hindi dahil sila'y Katoliko. Ang sabi ni Cardinal Gibbons, ting mismo sa bibig ni Fernandez, binasa niya, Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan. Marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa mga ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na eskandalo. yun ang dahilan mga kapatid, na sila'y nagiging makasalanan. Sa harap ng katotohanan, marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa mga ipinag-uutos ng kanilang iglesia. Hindi dahil na sila'y Katoliko, kundi sila'y hindi sumusunod sa turo at aral ng simbahang Katoliko. Pero hindi ibig sabihin na pinatunayan, inaamin ng otoridad Katoliko na bulok na umano ang moralidad sa mga Katoliko. Hindi po kami ang nagsabi nito, mga kababayan. Binasa lang po natin ang aklat na sinulat ng otoridad ng Iglesia Katolika. Sapagkat meron silang iniwasan. Ang pahina 23 sa naturang aklat, ang pagkabanal ay isa ring tanda ng tunay na iglesia. Sapagkat sa dasal na sumasampalataya ay sinasabi natin ang ganito, sumasampalataya ako sa Santa Iglesia Katolika. Aba, malinaw. Kung si Ramel Parva pa, palagi nating ipakita sa inyo, sabi niya, bakit niyo pinutol? Bakit hindi niyo binasa? May itinatago kayo. Bakit kaya hindi ninyo binabasa? May itinatago sila rito, kapatid na Michael. So mapapansin natin dito, hindi sila fair kapatid na Michael. May itinatago sila. Mabubuko kasi sila. Balikan na natin si Rene Panoncillo na gumagamit sa aklat na ang pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons sa pahina... Ang babasahin po natin ay pahina 396. Ang disiplina ng iglesia, ang tinutukoy, Iglesia Katolika, ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote. Ang tinutukoy na saserdote, mga pare, na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Narinig niyo mga kapatid ang binasa ni Rene Panoncillo at ang konklusyon niya. Kaya kung sinasabi nila na hindi bawal sa mga pare ang mag-asawa, kapatid na Michael, sila na mismo ang sumasalungat o kumokontra sa pahayag ng kanilang kardinal sa aklat na ito. Pare yung nagsasalita, kasama niyang Defensor Katoliko. Ang may pahayag naman ito ay kardinal. Ayon mismo sa kardinal, ipinagbabawal sa mga saserdote o pare ang pag-aasawa. At ang sabi naman ni Sandoval, At hindi nila maaaring tutulan po ang aklat na yan sapagkat kardinal ang sumulat. tinutulan ba ni Father Abi Arganyosa ang naturang aklat? Hindi. Tinutulan ba ni Attorney ang naturang aklat? Hindi. Narinig po natin ang katanungan, Father, bakit naman kayong mga pari at magina, ang mga reliyoso, ay hindi nag-aasawa? Kayo ba'y pinagbabawalan na mag-asawa, Father? Aba, hindi po tayo pinagbabawalan, Attorney Mars. Sapagkat malaya po tayo mag-asawa at gayon din ang lahat ng Katoliko. Sa katunayan po yan, ang nanay at tatay ko ay parehong Katoliko at sila po ay mag-asawa at ikinasal. No hindi lamang sa gobyerno ng Pilipinas, kung hindi maging sa Santa Iglesia. At gayon din ang aking mga lolo at lola. Pero bakit po kayo bilang pari ay hindi nag-asawa? Meron po bang nagbawal sa inyo na sinabihan kayo na hindi ka pwede mag-asawa? Meron po bang gano'n? Wala po naman.
sapagkat napakalinaw naman na yung lahat ng gustong mag-asawa para sa Santa Iglesia, yan ay tawag ng Panginoon, isang bukasyon na nagmumula sa ating Panginoon. At dahil dito, yan ay dapat igalang. Pero malinaw na may pinutol na naman ang mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid. Kaya, ang pahayag ni Father Abi, Aba, hindi po tayo pinagbabawalan, Atty. Mars, sapagkat malaya po tayong mag-asawa at malaya po tayong mag-asawa at ay tukma sa nakasulat sa naturang aklat, sapagkat sa naturang pahina na kanilang binasa, ituloy lang natin kung ano talaga ang mabasa. Ito ang iniwasan nila. Ito ang hindi nila binasa. Nang mga unang araw ng iglesia, dahil sa kadalangan ng may mga bukasyon sa hanay na walang mga asawa, ang mga lalaking may asawa ay tinatanggap sa pagpapari, datapuat sila'y inutosang mamumuhay ng hiwalay sa kanilang mga asawa pagkatapos na sila'y maordinan, gaya ng ating mababasa sa iba't ibang kanon. Ngayon, sa naturang pahina lang ito nakasulat, mga kapatid, pero hindi ito binasa sa mga ministro ni Felix Manalo. Iniwasan talaga nila. Bakit hindi niyo binabasa? Bakit kaya hindi ninyo binabasa? May itinatago sila rito, kapatid na Michael. Kaya kung ito'y binasa ng mga ministro ni Felix Manalo, ang sabi ni Father Abi Arganyosa at ang sabi ni Atty. Maruel Yasos, aba, hindi po tayo pinagbabawalan, Atty. Mars, sapagkat malaya po tayong mag-asawa at Si Kristo ang modelo o huwaran ng hindi pag-aasawa ng mga pari, sapagkat si Kristo ay punong pari na wala ring asawa maliban sa ating simbahan. tukma, mga kapatid, sa pahayag mismo ni Cardinal James Gibbons. Bakit po ba sinasabi ni Father Abi Arganyosa, mga kapatid, na aba, hindi po tayo pinagbabawalan, Atty. Mars, sapagkat malaya po tayong mag-asawa. na ang mga ministro ni Felix Manalo, kung ang kanilang programa man ay tamang daan, nasa tamang daan sila at binigyan nila kung ano ang tamang definition o kahulugan sa silibasya. Ano ang tamang definition o kahulugan sa silibasya? Gagamitin natin ang diksyonaryo, mga kapatid. No? Sapagkat ang termino na ginagamit ng Santa Iglesia Katolika hinggil sa hindi pag-aasawa ng mga pare ay silibasi. Bago natin tatalakayin ang ating pagtutuwid o palinawanag tungkol sa batikos sa mga ministro sa Iglesia ni Felix Manalo, alamin muna natin, mga kapatid, kung ano ba ang definition sa silibasya. Mga kapatid, ang salitang silibasi ay galing sa salitang Latin celibatus. At ayon sa Webster's Dictionary, sa pahina 144, ang definition ay ganito. Celibacy from Latin celibatus is the state of voluntary being unmarried, sexually abstinent, or both, usually for religious reasons. Malinaw ang definition, mga kapatid, sa salitang silibasya o silibasi. So, nang sinabi ni Father Abi Arganyosa, aba, hindi po tayo pinagbabawalan, Atty. Mars, sapagkat malaya po tayong mag-asawa at tukma, sapagkat ang silibasi ay hindi siya obligatory, hindi siya sa pilitan. Subalit ito'y kinakailangan upang magiging 100% ang pagbibigay sa sarili ng isang lalaki o isang madre para sa kaharian ng Diyos. Upo bang hindi aral o hindi doktrina sa Iglesia Katolika ang pagbabawal sa mga pare na mag-asawa? At totoo po pa ang sinasabi ng pare na malaya sila ng mga pare na mag-asawa? Ang silibasi ay hindi doktrina o dogma ng Iglesia Katolika, ito'y isang disiplina. Kaya malinaw sa kanilang binabasa, mga kapatid, sa pahina 396, Ang disiplina ng Iglesia, ang tinutukoy, Iglesia Katolika, ay ipinatupad buhat pa sa pasimula.
sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote. Ang tinutukoy ng saserdote, mga pare, na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Ngayon mga kapatid, ginamit na naman nila ang isa pang aklat Katoliko nang sinabi ni Michael Sandoval kay Rene Panancilio. Ayon na rin po sa mga pare, batas ba ng Panginoon Diyos ang kanilang saligan sa pagbabawal daw po ng pag-aasawa? Ito namang babasahin natin, the question box. Aklat din po ito ng Iglesia Katolika. Ang may akda naman, pare rin. Ano po pangalan ng pare? Reverend Bertrand L. Conway. Di pare nga ito ng Iglesia Katolika rin. Kung ang batayan ba ng simbahang Katoliko tungkol sa silibasya ay batas ng Diyos o batas ng simbahan? Pakinggan po natin sila na gumagamit sa aklat na question box. At dito sa kanilang aklat ay ganito ang nakasulat sa pahina 317. Sa Pilipino na po, may asawa man o wala si San Pedro ay walang kaugnayan sa paksa, sapagkat ang di pag-aasawa ng mga pare ay hindi banal na utos, kundi utos ng Iglesia, ang tinutukoy, Iglesia Katolika, na nagsimula lamang noong ika-4 na siglo. Ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo ang aklat na The Question Box sa pahina 317. Sabi nila, hindi ito banal na utos, kundi utos lamang ng Santa Iglesia. Merong iba't ibang batas kasi. Merong divine law, merong civil law, at merong ecclesiastical law. Ang utos ng Iglesia ay utos rin ng ating Panginoong Hesukristo mismo. Ito ang mabasa natin sa San Mateo Kapitulo 18, versikulo 18. Tandaan ninyo, anumang ipagbabawal ninyo dito sa lupa ay ipinagbabawal sa langit. Ang ipinahintulot ninyo dito sa lupa ay ipinahintulot sa langit. Imarinaw, ito ay isang batas sa Iglesia na may kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo rin. Sabi ni Rene Panancilio, mga kapatid, dapat pong magkasundo muna yung mga pare sa pagsagot sa tanong. Ano bang dapat nilang isagot sa tanong na una, kung bawal nga ba sa kanilang pag-aasawa o hindi? Ikalawa, sino ba sinusunod nila? Sa hindi nila pag-aasawa, tatlo ang pagpipilian, kapatid na Michael. Ano po yung tatlong pagpipilian nila? Ang Diyos ba? Ang kanilang sinusunod, ang Diyos po ba? Ang sarili nila? Yung sariling gusto po ba nila? O ang simbahan nila? Dahil ayon dito sa ating binasa, maliwanag, ang hindi pag-aasawa ng mga pare, hindi ito banal na utos. Ibig sabihin, hindi utos ng Diyos, kundi utos lang ng Iglesia Katolika. sabi nila, sino ba ang sinunod? Dapat umano magkasundo. Wala namang salungatan sa pinutol nila na diskasyon ni Father Avi Arganyosa at Atty. Maruel Yasos sa aklat mismo ni Cardinal Gibbons at sa aklat na question box ni Father Bertrand Conway. Sapagkat tukma ang pahayag ni Atty. Maruel na ang sinusunod ng mga pare, Si Kristo ang modelo o huwaran ng hindi pag-aasawa ng mga pari sapagkat si Kristo ay punong pari na wala ring asawa maliban sa ating simbahan. sa ginagamit nila bang aklat na The Question Box, nakasulat ba talaga yon sa binasa mismo ni Mr. Rene Panancilio? Nakasulat yan sa naturang pahina. Ngunit, malinaw, iniwasan naman. Okay, ano bang nakasulat? Ito ang nakasulat. Hindi nila binasa, iniwasan nila. St. Paul expressly declares that he is addressing the unmarried. He first advises them to remain unmarried if they feel called, as he was, to follow Christ in the practice of celibacy. Kaya malinaw sa kanilang
ginamit na aklat, the question box, ang pahayag mismo ni Father Ave Arganiosa at ang pahayag mismo ni Atty. Maruel Liasos abay nakasulat sa naturang aklat. Kaya walang kontrahan. Ngunit pinipilit ng mga ministro ni Felix Manalo na nagkontrahan umano sapagkat meron silang iniwasan. Bakit meron kayong iniwasan? Bakit meron kayong tinatago? So mapapansin natin dito, hindi sila fair kapatid na Michael. May itinatago sila. Mabubuko kasi sila pag... Yun ang palaging tanong ni Ramil Parba. At ang sabi naman ni Michael Sandoval, Kaya kitang-kita po yung salungatan ng pahayag ni Attorney Mars at saka nung tinatawag na Father Abe doon sa mga aklat na opisyal ng simbahang Katoliko. kitang-kita po ang salungatan sa pahayag ni na Father Abe at ni Atty. Maruel nakasulat naman sa Aklat Katoliko. Pero mga kapatid, malinaw walang salungatan na nakasulat, kundi ang turo lamang ng mga ministro ni Felix Manalo ay talagang salungat sa nakasulat sa Biblia. Yon ang ating patunayan ngayon. Kaya kitang-kita po yung salungatan ng pahayag ni Attorney Mars at saka nung tinatawag na Father Abe. Kasama natin yung ibang mga ministro na ipinagbabawal ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo na sino mang tao sa lupa ay bawal na tawaging ama. Na Father Abe doon sa mga aklat na opisyal ng simbahang Katoliko. Na ipinagbabawal ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo na sino mang tao sa lupa ay bawal na tawaging ama. Nasa Mateo 23:9 ukol sa pagbabawal na huwag tawaging ama ang sino mang tao sa lupa. Sagutin po natin mga mahal namin sumusubaybay. Agad ang iminamatwid po ni na Attorney Mars at ni Father Abe. Kaya kitang-kita po yung salungatan. Sabi ni Sandoval sa kanilang programa, paano umano pinupuna? Kaya, paano po nila pinupuna, kapatid na rin yung mga pastor o kaya ministro, gaya natin, na merong asawa para tuligsain ang pagkakaroon natin ng tunay na asawa. Gusto kong bigyan niyo ng pansin mga kapatid, ang sinasabi ni Michael Sandoval, ang pagkakaroon natin ng O kaya ministro, gaya natin, na merong asawa para tuligsain ang pagkakaroon natin ng tunay na asawa. anong sabi niya? Pagkakaroon natin ng tunay na asawa. Bigyang pansin itong sinasabi niyang ang pagkakaroon ng... Pagkakaroon natin ng tunay na asawa. Ang pahayag kasi ni Michael Sandoval ay nagpaalala sa akin sa aklat ni Dr. Melanio Gabriel na dati nilang kasama sa matagang panahon, isang doktor ng Iglesia ni Cristo, at may isinulat na aklat na ang pamagat ay ang mga lihim at mga kabuluanan ng Iglesia ni Cristo by Dr. Melanio Gabriel. Ito kasi ang nakasulat sa aklat ni Dr. Melanio Gabriel Jr. sa pahina 37. Wala ba kayong nalalaman na mga kaanib may tungkulin, mataas man o karaniwan, na naglalasing o nakikiapid at ang iba pa'y nagkaanak na, subalit hindi natitiwalag? Bakit hindi matiwalag? Bakit hindi maalisan ng tungkulin? Ito ang nakasulat sa aklat ni Dr. Melanio Gabriel. Kaya nang sinabi ni Michael Sandoval, Ng pagkakaroon natin ng tunay na asawa. hindi ko sinabi na meron palang hindi totoong asawa. Sapagkat nang sinabi ni Michael Sandoval, Ng pagkakaroon natin ng tunay na asawa. naalala ko tuloy ang inilathala ni Dr. Melanio Gabriel sa kanyang aklat mismo. Okay. Iwanan na natin yan. Sabi naman ni Michael Sandoval, malibang gawing modelo ang ating Panginoong Jesucristo. Pero mayroon akong
dapat yung bigyang pansin. Akala ko ba sila'y Kristiyano? Ang sabi kasi ni Michael Sandoval, sila'y Kristiyana. Maliban na gawing modelo, ulit po, maliban na gawing modelo, uhuwaran ang ating Panginoon Kristo bilang tayo ay mga tunay na Kristiyana. Ang sabi naman ni Rene Panoncilio, ba hindi mali na siya'y gawing modelo. Siya'y tularan sa pagka mababa ang loob at pagka masunurin. At ano ang kanyang binasa? Ang binasa niya ay ang Filipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 8. Pakinggan natin siya. Kung gawin siyang modelo sa pagiging mapagpakumbaba, masunurin sa kalooban ng Diyos, tama. Dahil ang nakasulat sa Biblia po ay ganito, Filipos 2:5 at 8. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. At palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Kapatid na Michael, walang kinalaman ito sa kung may asawa ba o wala ang Panginoon. Ibig sabihin, walang kinalaman sa civil status. At ang sabi niya, mga kapatid, walang kinalaman dito ang pag-aasawa. Walang kinalaman ito sa civil status. Kaya walang kinalaman ito sa kung may asawa ba o wala ang Panginoon. Ibig sabihin, walang kinalaman sa civil status. Kung napansin niyong mabuti, binasa nila ang Filipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 8. Nakasulat sa Biblia po ay ganito, Filipos 2:5 at 8. Ngunit, meron naman silang iniwasan sa naturang talata. Bakit hindi nila kayang basahin? Iniwasan yata nila ang 7. Namit nila ang versikulo 5 hanggang 8. Filipos 2:5 at 8. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. At palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Meron silang iniwasan at hindi binasa, mga kapatid. Sa size, iniwasan yata ito ng mga ministro. Bakit hindi niyo binasa ang size? Ito ang nakasulat. Bagamat nasa anyo siya ng Diyos, hindi niya pinanghahawakan ang mga karapatan niya bilang kapantay ng Diyos, kundi sinabi niya ang kaniyang dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian, anyo siyang alipin at nakitulad sa mga tao. At nang taglay niya ang anyo ng tao, nagpakababa siyang lubos hanggang sa namatay siya sa cross. Gusto kong mapansin ninyo na ang ginamit nila na talata ay Filipos Kapitulo 2, nagsimula sila sa 5 hanggang 8, ngunit iniwasan nila ang 6. Bakit ba iniwasan nila ang 6? Ang doktrina kasi ng Iglesia ni Cristo tungkol sa kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo ay nakasulat sa kanilang aklat na pandoktrina na ang may akda ay si Eranio Manalo. Itong pandoktrina serye 1976-77, ang may akda ay si Eranio Manalo. Ito ang nakasulat sa kanilang aklat. Sa pahina 25, kailangan malaman ng lahat ang paniniwala ng Iglesia ni Cristo ukol sa kalagayan ni Cristo, na siya'y tao at hindi Diyos. Yun ang kanilang doktrina na nakasulat mismo sa kanilang pandoktrina na ang may akda ay si Eranio Manalo. Si Kristo ay tao at hindi Diyos. At ito naman ang madalas na tanong kung may maganap na maginoong debate, saan mabasa letra por letra sa Biblia na ang ating Panginoong Hesukristo hindi Diyos? At ang sagot naman ng ministro ni Felix Manalo, napakadaling sagutin umano ang tanong na ito.
Madalas po na itinatanong sa Iglesia ni Cristo sa mga open forum, maging sa mga sulat, maging sa mga pampublikong debate, kung bababasa ba ng letra por letra na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay hindi Diyos. Ito po ay itinatanong ng mga naniniwala na si Kristo ay Diyos sa likas na kalagayan. Mga taong tumutuligsa sa Iglesia ni Cristo dahil po sa aming paninindigan na si Kristo o ang ating Panginoong Kristo ay hindi tunay na Diyos. Madali pong sagutin ang tanong na ito. At dahil ang tanong na ito'y napakadaling sagutin, ano ang kanyang sagot? Madali pong sagutin ang tanong na ito. Ang totoo, hindi ito dapat na itanong, hindi rin ito dapat hanapin kay Kristo na sabihin niyang siya'y hindi Diyos. Yun pala. No? Pag sila ang magtanong, gusto ng letra por letra. Pero pag ang kanilang doktrina ay batay lamang sa koro-koro nila, madaling sabihin, hindi na kailangang hanapin. Ang totoo, hindi ito dapat na itanong, hindi rin ito dapat hanapin kay Kristo na sabihin niyang siya'y hindi Diyos. Iwanan na natin yan. Patuloy tayo sa ating pagsagot nila ni Rene Panoncelio at ni Michael Sandoval. Ang sabi ng mga ministro ni Felix Manalo, hindi po pinagtutularan ang pagiging walang asawa ni Kristo. Kaya hindi po ang pinatutularan ay ang pagiging walang asawa ng ating Panginoong Kristo. Dahil kung magkagayon, hindi dapat na nag-asawa ang mga Kristiyano, kapatid na rin. Ganon nga, kapatid na Michael. Dahil kung ang magiging huwaran sa di pag-aasawa si Kristo, di walang asawa dapat lantang mga Kristiyano. Natandaan ko tuloy ang pahayag ni Rene Panoncelio. Kung ito ba'y pangbibiro lamang. Sa himig ng kanilang salita, hindi malaman, kapatid na Michael, kung nagbibiro ba. Bakit? Hindi ba nila talaga nabasa ang pahayag mismo ng ating Panginoong Hesukristo? Ginagamit nila sa naturang programa ang talata. Pero sa Biblia po, mababasa pa nga na may mga pahayag ang Panginoong Kristo ukol sa pag-aasawa. Tulad ng may banggit siya, pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Pero alam nyo ba mga kapatid, na meron naman silang iniwasan at hindi binasa? Bakit hindi nila binasa? Dahil hindi tumpak sa kanilang maling doktrina. Ano bang kanilang iniwasan? Ito, Mateo Kapitulo 19, versikulo 12. Ito ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi nakapag-asawa. Ang ilan ay isinilang na may ganitong kapansanan. Iba na may dahil sa kagagawan ng ibang tao. Mayroon namang hindi nag-asawa, alang-alang sa kaharian ng langit. Hayaang tanggapin ang mga aral na ito nang may kakayahang tumanggap nito. Ito ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo na iniwasan mismo sa mga ministro ni Felix Manalo. Sabi ni Rene Panoncelio, ang ating Panginoong Hesukristo hindi nagtuturo na masama ang pag-aasawa. Na may mga pahayag ang Panginoong Kristo ukol sa pag-aasawa. Tulad ng may banggit siya, pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Hindi siya nagturo na masama ang mag-asawa. O kaya ay hindi rin niya ipinagbawal ang pag-aasawa. Mga kapatid, ang celibacy ay disiplina sa sarili. Hindi ito turo na ang pag-aasawa ay masama. Ang disiplina ng Iglesia Katolika, ang tinutukoy, ay ipinatupad buhat pa sa pasimula. May pinutol ang mga ministro ni Felix Manalo at hindi nila binasa ang San Mateo Kapitulo 19, versikulo 12. So sa talatang ito mga kapatid, inilarawan ng ating Panginoong Hesukristo ang dahilan kung bakit may mga lalaki na hindi nag-aasawa. Malinaw ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ilan ay dahil sa katutubong kalagayan. Ang iba ay dahil sa kagagawa ng ibang tao. At
ang ikatlo, malinaw ang kanyang pahayag. Ang iba ay tumanggap ng simulain alang-alang sa kaharian ng langit. Malinaw ang pahayag ng ating Panginoon Jesucristo. Ang iba ay tumanggap ng simulain alang-alang sa kaharian ng langit. At ito ang iniwasan ng mga ministro ni Felix Manalo. Bakit kaya hindi ninyo binabasa? May itinatago sila rito, kapatid na Michael. Nang ipinahayag ito, mga kapatid, ng ating Panginoong Hesukristo sa talata na iniwasan ng mga ministro, tiyak ang mensahe ng ating Panginoong Hesukristo na ang hindi pag-aasawa sa isang lalaki ay may tatlong dahilan. At ang ikatlo ay dahil sa kaharian ng Diyos. At ang kaniyang pahayag sa Biblia, sabi ng ating Panginoon Hesukristo, San Mateo Kapitulo 19, versikulo 12, mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Hayaang tanggapin ang aral na ito nang may kakayahang tumanggap nito. Ay malinaw. Kaya nga, celibacy, voluntary, hindi sa pilitan. Alam niyo ba mga kapatid na ang hindi pag-aasawa ng isang lalaki at ang papapari ay hindi ito isang sapilitan, alang-alang sa kaharian ng langit. Ito'y hindi naganap sa kanyang sariling kagustuhan. Maliwanag dito ang sabi mismo ng Panginoon sa Biblia. Basahin natin ang Hebreo Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 4. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos. Ang karangalan sa pagiging dakilang pari ay hindi maaaring makamtan ninuman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumili sa kanya tulad ng pagkapili kay Aaron. Sino po ang sinusundan umano ng simbahang Katoliko sa hindi pag-aasawa? Dahil dito sa kanilang pahayag, may binabanggit sila, tinutularan daw nila ang Panginoon Jesucristo. Bakit? Hindi ba mabasa sa Biblia na yung mga nagsunod mismo ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi nag-aasawa at nanatiling birhen? Hindi ba nabasa o hindi ba ito pinag-aralan mismo ng mga ministro ni Manalo sa kanilang New Era University? Sa pahayag, Kapitulo 14, versikulo 4, ito po ang ating mabasa. Ito ang mga lalaking nanatiling walang dungis at hindi nakipagtalik sa mga babae. Nanatili silang birhen. Sumusunod sila sa kordero saan man siya magpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Malinaw mga kapatid. Yung mga sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo saan man, sabi sa talatang ito, hindi sila nag-aasawa. Yun, kung sabi nila, batas yan ng Iglesia Katolika. Bakit? Yung turo ng executive minister ninyo na ang mga manggagawa habang sila'y nag-aaral sa New Era o New Era pala, University, hindi mag-aasawa. Turo ba yon sa Biblia? Bang mabasa sa Biblia na kapag mag-aral ka sa New Era University, hindi ka dapat mag-aasawa? Sa aklat kasi ni Dr. Milanio Gabriel, mga lihim at mga kabuluanan ng Iglesia ni Cristo, ito ang ating mabasa. Tungkol sa pag-aasawa, ipinagbabawal po ba ng pangangasiwa ng Iglesia ni Cristo na mag-asawa ang isang nag-aaral sa pagkaministro hanggat hindi pa graduate? O ipinagbabawal pati magkaroon ng kansintahan o nobya ang mga ito? Ang disiplina kasapi sa Iglesia ni Kristong itinatag ni Felix Manalo kung sila'y mag-aaral bilang manggagawa o ministro sa New Era University. Ngayon, ang tanong, kung ito'y hindi batas
ng iglesyang itinatag ni Felix Manalo, kaninong batas ang sinusunod ninyo na habang mag-aaral sa pagiging ministro, bawal mag-asawa? May dinagdag pa si Dr. Milanio Gabriel sa naturang pahina. Ito, utos ba ng Diyos na bawal maghanap buhay ang asawa ng isang ministro o pastor? Saan kaya yan mabasa sa Biblia? Na kapag ministro ka, bawal ang asawa mo na magtatrabaho. Kaninong utos ang sinusunod niyo? Okay, iwanan na natin yan. Sapagkat ginamit ni Father Avi Arganyosa ang talata sa unang Korinto Kapitulo 7, versikulo 8 na si San Pablo ay walang asawa. Ganito po yung ating mababasa dito po sa 1 Corinto chapter 7 no verse 6 to 8. Dito po nasa Mabuting Balita 2005 edition. Ang sinabi ko'y hindi utos kundi pangunawa sa inyong kalagayan. Nais ko lang ang bawat isa ay makatulad ko. Ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos at ang mga ito'y hindi pare-pareho. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda. Mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa tulad ko. At yan po'y word for word. Hindi po lamang sinasabi at pinatutunayan ni San Pablo na wala siyang asawa, kung hindi sinasuggest niya rin na yung mga nagnanais maglingkod sa Panginoon, yung mga birhen, lalaki man o babae, at yung mga byudo o byuda, ay maging katulad niya na hindi na nag-asawa para sa Panginoon. Ang sagot naman ni Rene Panoncilio nito ay Binasa na nga eh. Sa talata mismo, binasa nila. Yung sinasabi ni Apostol Pablo, hindi utos, kundi pangunawa sa kalagayan ng pinag-uukulan ng kanyang sulat. Ang sinasabi ng Apostol Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 7. Ang katunayan, basahin natin mula sa 5 hanggang 7 at 9. Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon upang kayo'y mamalagi sa pananalangin at muling kayo'y magsama. Baka kayo tuksohin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Ngunit ito'y sinasabi ko na parang payo, hindi sa utos. Kaya't ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Ngunit ang bawat tao ay merong kanikanyang kaloob na mula sa Diyos. Ang isa'y ayon sa paraang ito, at ang iba'y ayon sa paraang yaon. Ngunit, kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mangagningas ang pita. ang sabi kasi ni Rene Panoncilio, mga kapatid, itong nakasulat sa unang Korinto Kapitulo 7, versikulo 8, parang payo lang. Ang sinasabi niya ay parang payo. Nilinaw nga po niya. Hindi sa utos. Advice, payo. Pero nabanggit niya ang sinabi ni San Pablo. Kaya't ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Ngunit, ang bawat tao ay merong kanikanyang kaloob na mula sa Diyos. Ay kanya-kanyang kaloob. Totoo nga, sapagkat ang silibasi, voluntary ito. Sabi nga ng ating Panginoong Hesukristo, malinaw ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. San Mateo Kapitulo 19, versikulo 12. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Hayaang tanggapin ang aral na ito ng may kakayahang tumanggap nito. Kaya totoo ang sinabi ng binasa ni Rene Panoncilio, ang talata na nakasulat ni San Pablo. Kaya't ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Ngunit, ang bawat tao ay merong kanikanyang kaloob na mula sa Diyos. Ang isa'y ayon sa paraang ito, at ang iba'y ayon sa paraang yaon. Pasubali umano si San Pablo. May pasubali, kapatid na Michael
Dito sa pahayag niya, sinundan niya ng ngunit ang bawat tao'y merong kanikanyang kaloob na mula sa Diyos. Inuobliga ba niya na huwag mag-asawa? Hindi niya inobliga. Natural, sapagkat ang celibacy ay voluntary, hindi ito obligatory. Yung mga kapatid, ang sinabi ng mga ministro ni Felix Manalo na hindi umano aral sa Biblia ang hindi pag-aasawa. Bakit? Sapagkat ang ginagamit nila, yun lamang mga talata na pumapabor sa kanilang doktrina at iniwasan nila ang mga talata hanggang pinagbatayan natin sa tradisyon at sa ating aral tungkol sa silabasya. Kung ginagamit man nila, mga kapatid, ang unang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 5, 6 hanggang 9, ang sinasabi ng Apostol Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 7. Ang katunayan, basahin natin mula sa 5 hanggang 7 at 9. bakit iniwasan nila ang ibang talata na nakasulat sa sulat ni San Pablo? Halimbawa, ang unang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 32 hanggang 34. Ano ba ang sinabi ni San Pablo? Ito ang malinaw. Nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon. Kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit, ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito. Kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kaniyang asawa. Dahil dito'y hati ang kaniyang malasakit. Gayon din naman ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o ang isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang maitalagang lubusan ang sarili para sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang iniintindi ng mga babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlimbutang ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kaniyang asawa, na ang talatang ito ay iniwasan mismo ng mga ministro ni Felix Manalo. Doktrina ng Santa Iglesia Katolika, totoo ang sinabi ni Father Abi Arganyosa, dahil ang isang pari ay ikinasal kay Kristo Jesus at sa kanyang iglesia. Po dyan, Brother Mars, nakita po natin yung tinatawag nating analogy noong matrimonyo na kung paano ang isang lalaki, ang isang may asawa, dapat nilang mahalin ang isa't isa. Yan po inihahambing sa pagmamahal ni Kristo, hindi sa kung kaninong babae, kung hindi sa Santa Iglesia. Kaya si Kristo ay may asawa at ang kanyang pinakasalan, ang pinag-alaya niya ng kanyang buhay, ng kanyang katawan at dugo, ay ang Santa Iglesia. At ang mga pari natin ay ganyan din ang ginagawa. Sapagkat kapag ikaw ay sumunod sa yapak ni Kristo, kinakailangan ialay mo rin ang iyong sarili, hindi po lamang sa isang babae, kung hindi para sa ikatataguyod ng Santa Iglesia na siyang katawan ni Kristo. Sa makatwid, lumalabas po dito, mga kapatid naming Kristiyano, ay si Kristo ang modelo o huwaran ng hindi pag-aasawa ng mga pari, sapagkat si Kristo ay punong pari na wala ring asawa maliban sa ating simbahan. Kung ang isang pari ay may asawa, hindi magiging ganap ang kanyang pagsunod kay Kristo upang magampanan ang mga gawain para sa kaharian ng Diyos. Dahil kung ang mga pari natin, mga kapatid, ay may asawa, hati ang kaniyang atensyon dahil dalawa ang kaniyang paglilingkuran. Kaya malinaw nga, binasa natin ang talata na ito'y iniwasan ng mga ministro ni Felix Manalo. Ang pagiging pari, mga kapatid, ay hindi ito isang karyer o profesyon.
ang pagpapari ay isang bukasyon. Binasa ng mga ministro ni Felix Manalo ang nakasulat sa unang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 28. Ito sa Biblia pa rin ating kukunin ang sagot. 7:28 ng unang Korinto. Ngunit kung ikaw ay mag-asawa, ay hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga ay mag-asawa, ay hindi siya nagkakasala. Dito sa sinabi ng Apostol Pablo, niliwanag po niya, hindi po bawal ang pag-aasawa. Hindi nagkakasala ang nag-aasawa. Dahil sa kung nagkakasalang nag-aasawa, sana pinagbawalan na silang mag-asawa at yun ay binigyang diin sana ng Apostol Pablo. Pag nag-asawa kayo, hindi magaling yan. Magkakasala kayo. Sa halip, ang sabi niya, hindi nagkakasalang nag-asawa. Pero ang tanong ko sa kanila, mga kapatid, bakit hindi niyo tinuloy ang pagbasa? Bakit pinili lang ninyo? Meron kayong iniwasan na naman, ha? Okay, ano bang iniwasan nila? Ginamit nila, mga kapatid, ang unang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 28. Ngunit meron silang iniwasan. Iniwasan nila ang nakasulat sa unang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 37 hanggang 38. Ano ba ang nakasulat? Ito ang nakasulat, mga kapatid. Ngunit, kung ipinasya niyang huwag pakasalan ang kaniyang kasintahan at hindi naman siya napipilitan lamang at siya'y may lubusang pagpipigil sa sarili, mabuti ang ganitong kapasyahan. Kaya nga, mabuti ang magpasyang pakasalan ang kaniyang kasintahan. Ngunit, mas mabuti ang hindi mag-asawa. Aba, malinaw. Ginamit nila ang sulat ni San Pablo, pero mga kapatid, ito ang iniwasan ng mga ministro. Ang tanong natin sa kanila, bakit niyo iniwasan? Siguro ang sagot nila, sapagkat Ministro, gaya natin, na merong asawa para tuligsain ang pagkakaroon natin ng tunay na asawa. bakit? Meron bang hindi totoo? Ngayon, mga kapatid, nang sinabi ng mga ministro ni Felix Manalo na ang hindi pag-aasawa o silibasya ay hindi aral galing sa Biblia, sino ngayon ang sinungaling? Napakalaking kasinungalingan naman nun, kapatid na Michael. Siguro nang binasa natin kanina, mga kapatid, ang Pahayag, Kapitulo 14, versikulo 4, na ang mga lalaking nanatiling berhen na sumusunod ng ating Panginoong Jesucristo, baka sasabihin ni Rene Panancilio, ba, yung aral na yan, Para lamang pangatwiranan ang kanilang maling doktrina. sino ba ang modelo ng mga paring Katoliko hinggil sa hindi pag-aasawa? Bukod po sa ating Panginoon Kristo, sino pa raw po ang kanilang sinusundan sa hindi nila pag-aasawa, kaya meron silang tinatawag na silibasya? Si Apostol Pablo, nire-referensya rin lang, kapatid na Michael. Ito pong pahayag nila. Father Abe, meron po ba tayong mababasa tungkol sa kalagayan ni Apostol Pablo na siya rin naman, katulad po ninyo, ay nag-alay ng kanyang sarili sa simbahan o sa iglesia sa kalagayan na hindi siya nag-asawa bilang isang lingkod ng Panginoong Hesukristo? Ay opo, ganito po yung ating mababasa dito po sa 1 Corinto chapter 7 no verse 6 to 8, dito po nasa Mabuting Balita 2005 edition. Ang sinabi ko'y hindi utos kundi pangunawa sa inyong kalagayan. Nais ko lang ang bawat isa ay makatulad ko. Ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos at ang mga ito'y hindi pare-pareho. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda. Mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa tulad ko. At yan po'y word for word. Hindi po lamang sinasabi at pinatutunayan ni San Pablo na wala siyang asawa, kung hindi sinasadjust niya rin na yung mga nagnanais maglingkod sa Panginoon, yung mga birhen, lalaki man o babae,
at yung mga biyudo o biyuda ay maging katulad niya na hindi na nag-asawa. Tingnan natin sa Biblia, mga kapatid. Ito ang mabasa natin sa unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 1, ang sabi ni San Pablo, "Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo." Sabi ni Rene Panoncilio, advice lang yun. Advice, payo. Nang sabihin po niya, ibig ko sana ng lahat ng tao ay maging gaya ko. Na Michael, walang kinalaman ito sa kung may asawa ba o wala ang Panginoon. Ibig sabihin, walang kinalaman sa civil status. Nang sinabi ni San Pablo, tularan ninyo ako, gaya sa pagtulad ko kay Kristo. Ang tanong, si San Pablo ba may asawa o walang asawa? Imalinaw, mga kapatid. Ang mabasa natin, Korinto Kapitulo 7, versikulo 8. Ito ang ating mabasa. Ang sinabi ko'y hindi utos kundi pangunawa sa inyong kalagayan. Nais ko lang ang bawat isa ay makatulad ko. Ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos at ang mga ito'y hindi pare-pareho. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda. Mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa tulad ko. Malinaw, mga kapatid, ang sinabi ni San Pablo sa banal na Biblia. At ang sabi naman ni Rene Panoncilio at ni Michael Sandoval, ang aral ng silibasya ay hindi nakasulat sa Biblia. Ukol sa maling doktrina na itinataguyod po ng kinagistang relihiyon ng nakararami po sa atin, ang Iglesia Katolika. Ito po ay ukol sa tinatawag na selebasya. Mga kapatid, sa katunayan, nais ni San Pablo na bawat isa magiging katulad niya na walang asawa. Alang-alang sa kaharian ng Diyos, sapagkat ang celibacy sa ngalan ng paglilingkod sa kaharian ng Diyos ay isang kaloob. Sa unang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 7, ganito ang ating mabasa. Kaya't ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Ngunit, ang bawat tao ay merong kanikanyang kaloob na mula sa Diyos. Ang isa'y ayon sa paraang ito, at ang iba'y ayon sa paraang yaon. Malinaw. Yung binasa natin sa San Mateo Kapitulo 19, versikulo 12, mga kapatid, hindi nga pare-pareho. Kaya kung pakinggan natin ang mga ministro ni Felix Manalo, wala umano sa Biblia ang aral ukol sa silibasya ang hindi pag-aasawa. Sino ngayon ang sinungaling? Sino ngayon ang nagtuturo ng doktrina na wala sa Biblia? Si San Pablo ba, mga kapatid, na sabi niya sa unang Korinto Kapitulo 11, versikulo 1, tularan ninyo ako tulad ng pagtulad ko sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ay walang asawa sa unang Korinto Kapitulo 7, versikulo 8. Siya po ba'y pare o ministro? Tingnan natin ang Roma Kapitulo 15, versikulo 16. Ang mabasa natin ay ganito. Upang magiging lingkod ni Kristo Jesus at gumanap ng tungkulin gaya ng isang pare sa mga hintil. Ipinangangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila'y magiging handog na kalugod-lugod sa Kaniya dahil sila ay ginawang banal ng Espiritu Santo. Kapatid, si San Pablo sa Roma Kapitulo 15, versikulo 16, siya ay pare. Si San Pablo na siya ay pare, tinatawag siya na ama sa mabuting balita. Unang Korinto, Kapitulo 4. Si San Pablo, mga kapatid, na si San Pablo na pare ayon sa
Roma Kapitulo 15, versikulo 16, siya ay tinatawag na ama sa pananampalataya sa unang Korinto Kapitulo 4, versikulo 15. At siya na ama ng ating pananampalataya, ang sabi niya sa unang Korinto Kapitulo 11, versikulo 1, tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. At si San Pablo'y pumili sa buhay bilang silibasya, walang asawa. Unang Korinto Kapitulo 7, versikulo 8. Ni Rene Panoncelio, hindi nila tularan si San Pedro na kinikilala nilang unang papa. No? Unang papa umano ng Iglesia Katolika. Ito din ang isang paksa na matagal nang tinuligsa ng mga ministro ni Felix Manalo, ang pagiging unang Santo Papa ni San Pedro. Okay. Pero, tulad ng tanong natin sa kanila, kung ang Iglesia Katolika ay iglesyang tatag ng tao, sino ba ang taong nagtatag nito? Yun ang mahirap sagutin ng mga ministro ni Felix Manalo. Kung ang Iglesia Katolika, ang unang papa niya ay hindi si San Pedro, sino ba ang unang papa nito? Yun naman ang mahirap sagutin nila, sapagkat mga kapatid, ayon sa Webster's Dictionary sa 544, sila nga gumagamit ng mga referensya, di po ba? Iba't ibang referensya. Ministro kasi ng Iglesia ni Cristo gumagamit ng mga referensya upang patunayan ang kanilang mga doktrina. At dapat paniwalaan umano natin ang referensya dahil ayon sa kanilang Pasugo Magazine na nakasulat sa Pebrero 1, 1961. Malalantad ang kabulukan, kaya ayaw ng mga referensya. Nga talaga ang referensya upang patunayan na totoo ang sinasabi sa isang mangangaral. Lalo na sa history, na ito hindi gawing history. Ayon sa Webster's Dictionary, sa pahina 544, ito ang ating mabasa. Peter, masculine proper name Simon Peter, fisherman of Galilee, one of the 12 apostles, and regarded by the Roman Catholic Church as the first pope. Si San Pedro ang unang papa ng Iglesia Katolika. Kung si San Pedro ang unang papa ng Iglesia Katolika at ang mga ministro ni Felix Manalo ay totoo nito, sige, tanong natin sa kanila, sino ba ang unang papa kung hindi si San Pedro? Batay sa history. History hindi yung history. Nabanggit si San Pedro bilang unang papa ng simbahang Katoliko ni Rene Panoncelio sapagkat ginamit niya ang talata sa San Mateo Kapitulo 8, versikulo 14 hanggang 15. Ayan, halimbawa, isa sa mga apostol ng ating Panginoon Kristo na may asawa, katunayan, hindi aral ng Biblia yung pagbabawal ukol sa pag-aasawa. Si Apostol Pedro. Hindi po ba si Apostol Pedro ang kinikilala pa namang unang papa raw ng simbahang Katoliko? Pero ayaw nilang tularan Opo. Lumilitaw, ang unang papa nila, kung tatanggapin na yun ay totoo. Na unang papa. Unang papa si Apostol Pedro. Di si Apostol Pedro unang lumabag sa aral na yun. Dahil si Apostol Pedro po, may asawa. Mateo 8:14. At nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, ay nakita niya ang biyanang babae nito na nararatay dahil sa lagnat. Kaya sabi nila, batay sa talata, may biyenan. Malinaw, umano, na may asawa. Pero ang konklusyon niya, si San Pedro umano ay iniwan ang asawa at lalong masama yun. Iniwan asawa at nakisama sa biyan ng babae. Labag po sa aral ng Diyos yun. At totoo kaya ang konklusyon niya, San Pedro, iniwan ang asawa at lalong masama yun. Iniwan asawa at nakisama sa biyan ng babae. saan ba yan mabasa? Okay.
Bakit po ba si San Pedro noon may biyenan, natural na naman na may asawa? Tingnan po natin ang history sapagkat, remember, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Okay. Ayon sa history, aklat ang pamagat The Age of Faith by Will Durant. Ito ang mabasa natin sa pahina 45. The first 3 centuries of Christianity, celibacy was not required of a priest. He might keep a wife whom he had married before ordination, but he must not marry after taking holy orders. And no man could be ordained who had married 2 wives, or a widow, or divorce, or a concubine. Yon ang malinaw, mga kapatid, batay sa history kung bakit na si San Pedro ay may biyenan. Na si Apostol Pedro ay may biyanang babae. Pwede ba namang may biyanan tapos wala pong asawa o hindi nagkaasawa? Kaya nga nagkabyanan dahil nag-asawa. May asawa sapagkat ang celibacy noon sa first 3 centuries, celibacy was not required. Isa pa sa talata, mga kapatid, na binabanggit ng ibang mga ministro o mga pastor sa paksang ito ay ang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 2, at ituloy natin sa 12, sapagkat ito ang nakasulat. Kaya nga, ang isang tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan. Isa lamang ang asawa nung magpigil sa sarili. Maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba, at may kakayahang magturo. Ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay dapat isa lamang ang asawa at maayos ang pangangasiwa sa kanilang mga anak at sambahayan. Mga kapatid, sa 12 apostol, San Pedro lamang ang natukoy sa Biblia na may asawa sa pamamagitan ng paglahad na siya'y may biyenan. Ngunit ang pahayag ni Rene Panoncelio, ito. Masama yun. Iniwan asawa at nakisama sa biyan ng babae. Ay labag po sa aral ng Diyos yun. At sa paglalarawan naman ni San Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, kanyang sinasabi na ang tagapaglingkod ng iglesia o tagapangangasiwa ng iglesia ay may isang asawa. Kung pansinin natin mabuti, mga kapatid, hindi ginamit ni San Pablo ang terminong dapat may isang asawa. Iba ang dapat may isang asawa at iba ang may asawa. Sa makatuwid, ang pagkaroon ng asawa noong unang panahon sa tagapangasiwa ng iglesia ay isang opsyon. Kaya malinaw, mga kapatid, na ang aral na tinatalakay ni Atty. Manuel Yasos at ni Father Abi Argañusa ay hindi salungat sa mga aklat na ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo. At sino ngayon ang lilitaw na nagsinungaling nang sinabi nilang ang aral tungkol sa hindi pag-aasawa ay hindi umano aral na nakasulat sa Biblia? Kaya kayo lamang ang magpasya. Sinagot lang natin ang matagal na nilang tuligsa. Pansin niyo, mga kapatid, sa kanilang aklat na pandoktrina, ang Iglesia ni Cristo ay nakagugol talaga. Mula pa nang naitatag ito ni Felix Manalo noong taong 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. Ginugol na nila ang kanilang panahon sa pagtuligsa sa Iglesia Katolika. Ipagdebate sa mga Catholic faith defenders, sa mga pare sa Iglesia Katolika. Pero hindi niyo narinig at hindi natin mabasa sa kanilang pandoktrina na nakagugol sila ng panahon sa pagtuligsa sa mga iglesyang itinatag lamang ng tao. Merong iglesyang Orthodox, tatag lang din yan ng tao. Merong iglesyang
Pilipina Independiente, tatag lang din yan ni Gregorio Aglepay. Merong Muslim, Islam, tatag ni Muhammad. Pero wala kayong nakita na ministro na nakipagdebate ng mga balik Islam o kaya mga ministro. Bakit kaya? Bakit Katoliko ang kanilang palaging inaatake? Sapagkat ang Katoliko ang tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. San Juan 15:18, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyo, ako muna ang kinapuotan nito bago kayo. Mga kapatid, sa iba naming pananampalataya, ulitin ko, hindi tayo kalaban. Sinagot ko lang ang matagal ng tuligsa sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo tungkol sa silibasya at ang paggamit nila sa mga aklat Katoliko. Sapagkat ang mali at kasinungalingan, pag ito'y palaging inuulit-ulit, magiging parang totoo sa mga taong kulang ang kaalaman. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa ating palatuntunan, lalo na ang pagsunod ninyo sa ating channel sa YouTube.